jeep. Yan yung mga tinaguriang hari ng kalsada. So nga lang ngayon meron silang modernization program na nangyayari. Siguro naman halos karamihan nasubukan ng sumakay dyan sa jeep. Kasi ako marami akong experience dyan sa jeep eh. May mga nakakatuwa, nakakaasar na mga experience dyan, lalo na nung panahon na estudyante ako. Kasi nung estudyante ako, yan talaga yung isa sa pangunahing kailangan mong sakyan para makarating ka sa PUP. Ang nakakatawa, hindi ko experience to, pero kwento ng tatay ko naman to dyan tungkol sa jeep. Kasi jeep driver dati yung tatay ko. Kaya ako simula nung kinuwento niya sa akin yon, lagi akong may naka-ready na smaller amount o hanggat maaari ngayong sakto na ibabayad ko dun sa jeep. Kasi dati may nagbayad sa kanya umagang umaga yata yun, dahil nga jeepney driver siya. Umaga, siyempre may mga naka-ready naman na silang barya na panukli. Minimum pa lang yata nun, if I'm not mistaken, nasa 7 pesos. Tapos babayaran siya ng 500 pesos ang aga-aga. Tapos tatanong niya kung may barya, sabihin wala daw. Mga style para makalibre. Pero syempre medyo maloko rin yung tatay ko. Ang ginawa niya, dumaan siya sa gasoline station. Dahil nga tropa-tropa na yung mga gasoline boy doon, dahil doon siya nagpapagas, pinapalitan niya ng barya yung 500. Ayun, binigay niya doon sa nagbayad sa kanya ng 500. May barya na ngayon yung may-ari ng 500 na sinasabi niya wala siyang barya. Kaya ako, lesson learned ako doon sa kwento na yun ng tatay ko. Well, medyo nakakainis yung ginawa ng tatay ko sa part nung pasahero. Pero yung abala rin kasi, tsaka ang aga-aga for only 6 pesos or 7 pesos, wala kang ipambabayad mo. Kaya nga may kasabihan ng mga nakadikit lagi sa mga public utility, barya lang sa umaga para di maabala. Tapos yung pag-abot-abutan ng may bayanihan system sa loob ng jeep eh. Yung kapag nasa dulo ka, bayad po hanggang makapunta dun sa sa driver yung bayad. Ganun din yung sukle from the driver papunta sa sa pasahero dun sa dulo. Ang nakaka-bad trip lang dyan kapag kaunti lang kayo, alam mo, pakiramdaman. Tapos uupo pa kayo parehas dun sa bandang dulo ng jeep. Tapos ikaw, kapag naisipan mo na babayad ka na, malapit ka nang bumaba, siyempre pupunta ka doon sa malapit sa driver, tapos magbabayad ka. Tapos pagkabayad mo, tsaka rin siya magbabayad. Pagka nandun na siya, makikiusap na rin na makikisuyo doon sa bayad niya. Tapos kapag terminal ka sasakay, terminal ng jeep, sabihin, may isa pa. Sabi, 10 daw kabilaan. Isa pa. Putya, pagkaupo mo, yung alam mo yung hindi nga kalahati. Naranasan ko yun eh. 1/4 ng puwet ko na lang yung nakaupo. Tapos ang nag-aano na lang sa akin ng balance yung sa hinahawakan sa taas. Kung walang ganon yung hinahawakan sa taas, ay sus, sigurado laglag ako kapag konting preno tsaka konting banking lang ng jeep. Speaking of banking, dyan sa PUP, yung mga patok na tinatawag na jeep, yung mga may ingay yung sounds, kailangan mo mihihilahin ka rin pagpapara ka para huminto sila. Kasi pagkasigaw ng para, di ka rin nila maririnig. Yung mga yan, malalakas bumangking yung mga yan. Nung college ako, pag pauwi kami, isa sa mga inaabangan namin na jeep, kasi yung sa harap ng jeep may mga pangalan yung pangalan nakalagay, yung Tungaw. Grabe mag-banking ng jeep yun. Tapos yung tipo ng yung mga babae, mahaba yung yung buhok. Bad trip din yun eh. Hindi nila tinatali o hindi nila hinahawakan yung buhok nila. Palo-palo na ganun sa mukha mo pag malakas yung hangin. Yung mga jeep pa naman, yung mga gilid niyan, open kasi yan eh. Kaya malakas ang hangin. Shoutout nga pala dito sa nasa harapan ko, naka Rusi Classic 250. Yan yung FI, yung gamit ko kasi carb eh. Bukod dun sa mga yung babae na pumapalo-palo yung buhok sa mukha ko, nakakainis din yung yung pare-pares naman kayong 7 pesos ang bayad, upong 7 lang. Ang ginagawa, buka ka yung upo. Akala mo pang dalawang upuan yung binayaran eh.
Pero isa sa ano, sa mahirap din dyan sa jeep kapag umuulan, kapag tag-ulan, syempre open yan, nakita yung gilid, open yan. Tapos ang mangyayari, dahil nga malakas yung ulan, yung pasahero na rin yung ano, magtatanggal ng naka-roll na plastic. Bibihira lang kasi yung mga ano mga jeep na merong bintana doon na hindi slide. Kalimitan talaga yung mga dirolyo lang na ano, na trapal. Tapos syempre pagka wala na yung ulan, yung mga minsan mababait yung ano, mga driver. Humihinto sila, bababa, tapos sila yung magro-rolyo pataas o mag-aayos. Pero yung ano, mga pasahero pagka syempre mainit na sila na minsan ang nag-aangat. Yan, kita nyo yung mga pagbaba na ganyan. Feeling ko dyan din na spoiled yung mga pasahero ng mga ano, jeep kasi wala naman designated na babaan kung saan ka papara, doon kanya ihinto, doon kanya ibababa. Kung pwede kang ano, ihinto sa ano, mismong tapat ng bahay mo, basta nasa tabing kalsada yung bahay mo, door to door pa ang dating. So minsan sa kababa nila kung saan saan, nakakainis din. Lalo na kapag nakasunod ka sa kanila, bigla silang hihinto, utya, magbababa ng pasahero. Tapos kung ano, nasubukan niyo yung rush hour, yun na-try ko yun, rush hour, dadating yung jeep, walang kalaman-laman. Syempre habang umaandar siya, pupunta siya dun sa tamang sakaya o kaya ginigilid niya, tatakbuhan na yung mga tao. Tapos syempre alay, sasakay ka, una-unahan na yung mga yan kung sino yung makakasakay. Mga nagmamadali, syempre papasok sa opisina, sa eskwelahan o kung saan man sila pupunta. Tapos ang masakit nun, sobrang, di ba, nakasakay na lahat, ikaw hindi ka nakasakay, naiwan ka. Kasi ano, yung sa lahat na naghihintay doon, ikaw lang yung naiwanan. Ano yun, parang yung ang dating nag-outing ang pamilya, tapos ikaw yung naiwanan. Well, hindi ko pa naman nararanasan yun, pero may mga nakikita ako dati na gano'n kapag rush hour. Medyo may advantage kasi tayo nung panahon na yun payat lang ako, kaya andaling makasingit. Pero may mga iba't ibang jeep din sa mga iba't ibang lugar saka sa probinsya. May probinsya ako na ang lupit as in talaga, hanggang sa ibabaw ng jeep may nakasakay. Talagang punong-puno. Bukod sa mga tao yung nakasakay pa sa taas, mayroon pang mga gamit. Tapos may ibang probinsya naman, mas pinaprioritize nila yung gamit. Mas yung mga gamit, yung mga produkto, prutas, gulay, yun yung nasa loob ng jeep. Tapos yung mga tao sa taas ng jeep nakasakay. Sarap siguro ng experience yun kasi nung bata ako, gusto ko yung umaangkas dyan sa jeep angkas ka dyan sa likod kaso nga lang pinapagalitan ako lagi yung tatay ko Well, naiintindihan ko naman kasi delikado yun para sa mga bata. Pero nung nagtatrabaho na ako, estudyante rin, dahil nga nagmamadali ako, napipilitan akong sumabit sa jeep para makasakay ka. Tapos kung masasakay ka sa harapan ng jeep, dun sa, ikaw yung ano, nandun sa gilid ng driver, passenger area, ano yan may mga iba-ibang design ka na makikita dun sa harapan, kung ano-anong mga abubot ang nilalagay nila dun. Tapos ano, may ano, minsan pa nga may electric fan pa dun kaya masarap umupo din dun sa ano, sa harapan. Pero ang pinagtataka ko, talagang napapaisip ako, bakit yung mga ibang jeepney driver patagilid sila nakaupo? Para ano, ina-adjust nila yung puwet nila. Siguro dahil nakakangalay din yung maghapon na pagdadrive. Meron din ako nakita na jeep, ang angas niya meron siyang aircon, tapos merong video okay sa loob. Yun ang matindi doon, may TV pa. Siguro hanggang dito na lang yung kwentong jeep natin. Kung meron kayong mga na-experience sa pagsakay nyo ng jeep, o kung ano mga kwento ninyo tungkol sa jeep na pwede nyong i-share, just feel free to comment down below. Okay? Peace! I'm signing out! Ciao!